Tito Densho Love Stories presents The Mafia's Chosen Girl, written by Almira. Sigawan ng mga kababaihan ang narinig ni Noreen. Kasalukuyan siyang nakatago sa isang pader at sinisilip ang mga ito. Ang mga babae ay hinihila ng mga lalaki para mapilit na pasamahin sa kanila. Sa madaling salita, ay kidnapping ang nangyayari. Libutin niyo ang mga paligid. Siguradong may natitira pang mga babae dyan. Halos may suksok na ni Noreen ang kanyang katawan para hindi siya makita. Ngunit isang malaki at mahabang kamay ang umabot sa kanya para kunin siya. Huwag ka na magtago dahil kahit saan ka magpunta, makikita at makikita ka. Patigas na sabi ng lalaki at malakas siyang hinila, kaya naman ay nagpumiglas siya. Pitawad mo ko! Puwersahang tinulak ni Noreen ang lalaki ngunit masyado itong malakas. Sabi nang huwag kang mong laban eh. Puwersahang inilagay ng lalaki ang isang panyo sa ilong ni Noreen at unti-unti naman siyang nakaramdam ng hilo. Hanggang sa hindi niya na namalayang naipikit niya na ang kanyang mata at tuluyang nakatulog. Nagising lang si Noreen dahil sa naramdamang mahinang pagyugyog sa kanya. Walang boses yun. Ngunit alam niyang ginigising siya. Kaya naman ay agad niyang idinilat ang kanyang mga mata para lang makita mga kababaihan doon nagising na. Mabuti naman at nagising ka pa. Sarkastikong tanong ng isang lalaki. Napatingin naman si Noreen sa babaeng nasa tabi niya na siyang gumising sa kanya. Nasaan kami? Naglakas loob na si Noreen na magtanong. Maging ang mahigit 10 babae na naroon ay gulat na napatingin sa kanya na para bang mali ang magtanong siya. Huwag kang magtanong kung ayaw mong maiwan dito ng makatiwakal. Nakaramdam si Noreen ng takot nang sabihin yun ng lalaki. Agad din yung umalis kaya naman ay nagkaroon siya ng pagkakataong kausapin ng babae na nasa tabi niya. Bakit ba nila tayo kinuha? Anong kailangan nila sa atin? Nagtatakang tanong ni Noreen. Pilit tinatanggal ang nakatali niyang kamay. Hindi ko din alam. Isang araw na tayo nandito at hindi naman tayo ginagalaw. Nanatili lang tayong nandito sa kwartong to. Halata sa boses ng babae na nangihina na ito. Kaya na may napakurap si Noreen. Okay ka lang ba? Gutom ka ba? Tanong niya. Umiling naman ito. Kakakain lang namin kanina. At ikaw lang ang hindi nakakain. Mahina ang boses nito. Kaya naman ay nagduda talaga si Noreen. Pero bakit paus ka? Tanong ni Noreen sa babae. Kaya naman ay napansin niya ang pagngiti nito ng kaunti. Dahil sa kakaiyak. Natahimik si Noreen sa sagot nito. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi naman siya naiyak. Siguro ay dahil kakagising niya lang kumpara sa mga babaeng kanina pa nagising. May itatanong pa sana si Noreen nang dumating ang isang lalaki. Oy, kayong lahat, magsitayo na kayo at maligo dahil paparating na si boss. Pipili na siya ng isa sa inyo mamaya. Kaya dalian nyo. Agad na nagsitayuan ang lahat. Kaya naman ay tumayo na rin siya at sumunod sa mga ito nang magsimula silang maglakad. Ang kung sino mong magtangkang tumakas, mamamatay. Kaya huwag kayong magtangkang tumakas dahil hindi kami magdadalawang isip na parilin kayo agad. Nakaramdam ng takot si Noreen sa narinig. Ang mga kasamahan niya mga babae ay hindi mapigilang hindi maiyak. Pero ano bang kailangan niyo sa amin?
Kukunan niyo ba kami ng organs? Papatayin? Gagawing mga babaeng bayaran? Hindi napigilan ni Noreen ang magsalita. Kaya naman ang mga mata ng kababaihan ay napunta sa kanya. Ang mga lalaki rin na nagpapantay sa kanila ay napatingin sa kanya. I mean, puro babae kami rito. Mas malakas naman ang organs ng lalaki kaya bakit hindi na lang lalaki ang kinuha niyo? Walang sumagot kay Noreen. Isa-isa namang lumabas sa mga lalaki. At ang huling lumabas ay pabagsak na isinara ang pintuan. Kaya naman ay nagulat si Noreen. Wala man lang nagtangkang sumagot sa tanong niya. Huwag ka na magtanong dahil hindi ka na rin naman makakatanggap ng sagot galing sa kanila. Sabi ng babae na kanina lang ay kausap ni Noreen na nasa gilid niya ito. Bakit? Ano ba kasi ang kailangan nila? Bakit nila tayo pinapaligo at saka anong boss ang sinasabi nilang pipili ng isa sa atin? Sunod-sunod na naman ang kanyang tanong, ngunit ang babae ay blanko siyang tinignan. 12 tayong lahat ng mga babae rito sa palagay ko. Maswerte ang mapipili. Papatayin naman ang hindi mapipili. Walang bakas na anumang takot sa tono ng babae. Kaya naman ay umawang ang labi ni Noreen. Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Noreen, ngunit hindi siya sinagot. Pagkos ay nagsimula na itong maligo ng walang saplot. Marami rin kasi ang shower doon at tigi-isa sila. Ganon na rin ang iba pang mga kababaihan. Matapos maligo, nagbihis na rin sila dahil may iba't ibang mga damit doon. Ang napili naman na suotin ni Noreen ay isang pulang fitted dress na pumagay sa kanya. Ano pala pangalan mo? Tanong ni Noreen sa babae. Yun lang kasi ang nakakausap niya. Buddy, ikaw ba? Mahina pa rin ang boses nito. Ngunit ayos na itong pakinggan kumpara kanina. Ako si Noreen Lunde. Nagtitinda lang naman ako ng isda pero nagulat ako nang hilahin ako ng mga lalaki tapos pagising ko. Andito na ako. Langya talaga. Reklamo ni Noreen at gumuso pa. Ngumati naman ng kaunti ang babae. Kasi maganda ka. Sagot ni Avery na ikinanuot ng noo niya. Ano naman ang kinalaman ng ganda ko sa pag-kidnap sa akin? Tanong niya sa babae. Hindi mo ba napapansin? Mga magagandang dalaga ang nandito. Magaganda ang katawan at mapuputi. Sana naman tinanong nila kung may asawa na ang kinidnap nila bago nila kinuha. Sumang-ayon si Noreen sa sinabi ng babae. Ngunit wala naman siyang asawa. So meron kang asawa? Tanong ni Noreen na ikinatangon ni Avery. Medyo nagulat pa si Noreen ngunit hindi na siya nangyalam pa tungkol doon. Ano kayang gagawin nila sa atin? Tanong ni Noreen at nagkibit-balikat naman si Avery. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko, isa ang mabubuhay at 11 ang mamamatay. Hindi na nakapagsalita pa si Noreen. Nang buksan na ang lalaking bantay ang pintuan, kaya napatingin silang lahat dito. Kita pa ang paghanga ng mga mata nito sa kanila. Ngunit agad itong sumeryoso. Diyan na si boss, kaya kailangan nyo nang lumabas dahil pipili na siya ng isa sa inyo, sabi ng lalaki. Bago pa silang lahat makasunod dito, ay nagsalita si Noreen. Ano ba kasi ang gagawin ng boss nyo sa amin ha? Naiinis niyang sabi, kaya naman ay ngumisi ito. Gawin mo na lang lahat ng makakaya mo para mapili ka, miss. At kapag napili ka dyan mo malalaman ang pakay ni boss. Napakurap-kurap si Noreen sa narinig. At dahil nagsimula nang maglakad ang lahat, ay agad din siyang sumunod. Bagong silid na naman ang pinasukan nila. At doon ay pinatayo sila roon. 6 sa harapan at 6 sa likod. Nasa likuran naman siya at si Avery ay nasa harap. Natatakot ako. Natatakot ako sa pwedeng mangyari. Nanginginig ang katabi ng babae. Kaya naman ay inabot niya ang kamay nito. Shh! Huwag kang matakot. Halos bulong na lang ang pagkakasabi niyang yun. Maya-maya pa ay may pumasok na lalaki sa kwartong yun. Gwapo ang lalaki. At nakaayos ang buhok. Pati ang tindig nito ay maganda ngunit may kakaiba lang sa mga mata nito.
Yan na lahat ng babae, boss. Tiningnan sila ng lalaki na tinatawag na boss. Isa-isa kaya naman ay agad na napayuko si Noreen. Pipili na ako. Ang husky nitong boses ay hindi nakatakas kay Noreen. Ngunit mas nangingibabaw sa kanya ang takot. Nang tingnan niya ang lalaki, nagsimula na itong usisahin ang nasa harap. Inamoy pa ng lalaki isa-isa mga babaeng naroon. At kapag natapos na ito ay agad itong umiiling. Senyales na hindi yun ang pinipili niya. Sana mapili ako. Desperada na sabi ng babaeng nasa kabilang kilid ni Noreen. Dahil nasa kanila na ang atensyon ng lalaki. Pinasadahan at matalim pa siya nitong tiningnan. Bago siya inamoy na ikinagulat niya dahil siya ang inuna nito. Napapikit pa siya nang maramdaman ang tungki ng ilong nito na nasa leeg niya. What's your name? Tanong nito sa kabila ng pag-amoy sa kanya. Hindi naman mapigilan ni Noreen ang manginig. Noreen ang pangalan ko kaya pwede bang wag mo na akong amoyin? Napangisi ang lalaki sa sinabi ni Noreen at agad itong tumigil para harapin siya. Hinawakan pa siya nito sa panga at inusisa ang mukha niya. Pasensya ka na pero araw-araw kitang amuyin. Agad itong humarap sa mga tauhan. May napili na ako. Nanlaki ang mata ni Noreen sa narinig. Lalo pat tiningnan siya ng lalaki at nginisihan. Dalhin siya sa isang kwartong pinahanda ko at kayo na ang bahala sa ibang babae. Agad itong naunang maglakad. Nilingon naman ni Noreen si Avery nang nag-aalala. Sandali. Napatigil sa paglalakad ang lalaki ngunit nanatili lang na nakatalikod kaya naman ay nagpatuloy si Noreen sa pagsasalita. Pwede bang ibalik niyo sa Avery sa kanila? Hindi niya deserve ang kung ano mang gagawin niyo sa kanya. May asawa rin siya. Naiinis na sigaw ni Noreen. Kumilid naman ang mukha ng lalaki at maya-maya pa'y ngumisi na tila baka kilala nito ang babaeng ipinagtatanggol niya. Wala na rin siyang nagawa nang hilahin siya ng mga tauhan. Pasunod sa lalaking nagpaumunang maglakad. Pitawan niyo ako. Tinulak siya agad ng mga lalaki nang makarating sila sa isang kwarto. Agad din na inilak ang pinto noon. Kaya naman ay walang magawa si Noreen kundi ang mapaupo sa kama. Lang niyang buhay naman to. Hindi ko deserve ang makulong. Pagmamaktol niya pa at nahiga sa malinis na kama. Walang kadise-disenyo ang kwarto ngunit malinis. Maya-maya pa ay bumukas ang kwarto at iniluwa nito ang isang babaeng dala-dala ang isang tray na maraming pagkain. Sino ka? Ililigtas mo ba ako? Yun agad ang tanong ni Noreen sa babae. Blankon naman siya nitong tinignan. Kumain ka na, madam. Utos ito ni boss. Hindi nito sinagot ang tanong niya. At halata namang hindi siya nito ililigtas. Inilagay nito ang tray sa isang mesa. At agad na tumayo sa gilid. Ano ba talaga ang gagawin ng lalaking yun sa akin? Bakit pumili siya sa amin? Papatayin niya ba ako? Sunod-sunod niyang tanong. Tiningnan naman siya ng babae. Pasensya na, madam. Ngunit hindi ako pwedeng makipag-usap sa'yo. At mas lalong hindi kita pwedeng sagutin sa mga katanungan mo. Dahil si boss lang ang maaaring makasagot sa mga katanungan mo. Maiwan na muna kita, madam. Babalik na lang ako kapag tapos ka na. Agad na lumabas ang babae. Napipigilan niya pa sana, ngunit wala na siyang magawa. Paano ba ako makakakain kung marami akong iniisip? Bulong ni Noreen sa sarili at tiningnan lang ang mga pagkain na nasa kanyang harapan. Ilang minuto rin siyang nakatitig doon hanggang sa bumukas ang pinto. Inaasahan niyang ang babae ang papasok, ngunit nagulat siya ng lalaking tinatawag nilang boss ang pumasok. Noreen, seryoso itong nakatingin sa kanya. Ang namumula nitong mga mata ay hindi nakatakas sa paningin ni Noreen. Ikaw? Sino ka ba talaga, ha?
Lakas loob na tanong ni Noreen sa lalaki. Wala na siyang ibang choice kundi ang tanungin na lamang ang lalaki kahit patakot siya rito. Eat your foods. Matigas nitong sabi. Ngunit nainis lang si Noreen. Pwede ba? Pakisagot ng mga tanong ko para aware ako sa mga kailangan kong gawin. Naiinis na sabi niya. Ngunit agad na natigilan nang ibinagsak ng lalaki ang kamay nito. Dahilan ng pagtunog ng mesa. Kapag sinabi kong kumain ka. Kumain ka. Tanging ang utos ko lamang ang masusunod dito, Noreen. Hindi nakapagsalita pa si Noreen. At agad na kinuha ang isang piraso ng tinapay at sinubo yun nang nakatingin sa lalaki. Nakita niya naman ang pagngisi nito. Alam kong marami kang katanungan ngunit pasensya ka na. Ang tanging masasabi ko lang sa'yo ngayon ay mamamatay ka pagkatapos mong bigyan ako ng anak. Tahimik lang si Noreen habang nakatingin sa mga kamay niya. Hindi pa rin mag-sink in sa kanya ang sinabi ng lalaki. Bigyan siya ng anak? Mamamatay? Sira ulo ba yun? Bulong ni Noreen. Gabi na at sigurado siyang wala ng gaanong tao sa labas. Sinubukan niyang buksan ang pinto ngunit nakalakti nito. Tatayo na sana siya galing sa pagkakaupo nang biglang bumukas ang pintuan at iniluwa na naman doon ang hindi niya kilalang lalaki. Nakangiti ito nang makita siya. Hello? Ikaw yung napili ni Giovanni? Naks, may taste rin pala ang gago. Hindi pinansin ni Noreen ang lalaki. Ito naman ay nililibot ang paningin sa kabuuan ng silid. Hindi ba boring dito? Wala man lang TV o kahit anong gadget. Ngumiwi ang lalaki at napaupo sa isang sopa na naroon. Nanatili lang ang tingin ni Noreen dito. Hindi na ako magtatanong kung sino. O kung ililigtas mo ba ako. Dahil halata namang tauhan ka ng boss nyo. Sabi ni Noreen at iniwas ang tingin sa lalaki. Andito ako actually para i-check ka kung ayos ka lang ba o kung kumain ka na. Pero parang hindi pa. Malalagot ka talaga kay boss kapag nagkataon. May pananakot sa boses nito. Kaya naman umawang ang labi ni Noreen. Wala akong ganang kumain. Sino ba ang gustong kumain sa ganitong lagay ha? Hindi ko alam kung ano ang pakay ng boss nyo sa akin. Inikot pa ni Noreen ang mata niya na ikinatawa ng lalaki. Pinili ka niya kasi gusto niyang bigyan mo siya ng anak. Pagkatapos nun, mamamatay ka gaya ng ginawa ng amay na sa kanyang ina. Napakurap si Noreen sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa huling sinabi nito. Ibig mong sabihin? Huwag ka na magtanong. Yari na naman ako nito eh. Tumayo na ang lalaki at akmang tatalikuran na siya nang magsalita ito ulit. Casper nga pala. Totoo. Kasamahan ako ni Giovanni. Kaya wala ka rin aasahan sa akin. Agad itong lumabas at hindi na hinintay pa ang sagot ni Noreen. Umuntong hininga na lang siya at nahiga sa kama hanggang sa makaramdam siya ng antok. Nagising lang ulit ang diwa niya nang may gumagalaw sa kama. Nakapikit pa rin siya ngunit ramdam niya ang kilapot. Naramdaman niya naman ang tungki ng ilong ng kung sino nasa liig niya. Kaya mas napapikit siya ng mariin. Napakapit din siya sa comforter. Just let me do this. Hayaan mo ko. Hindi ako gagawa ng kahit ano maliban sa ganito. Bulong ng lalaki. Nakakatindig balahibo ang boses ng lalaki. Para bang isa siyang droga at ang lalaki ang gumagamit sa kanya. Alam kong nagising kita. Nais ko lang malaman mong hindi kita sasaktan. Sa ngayon. Inamoy siya ulit ng lalaki sa kanyang liig. At ang kamay nito ay nasa bewang niya. Kaya naman ay hindi niya magawang gumalaw. Bakit mo ginagawa sa akin to? Bakit ako? Nauutal na tanong ni Noreen. Tumigil naman si Giovanni sa pag-amoy sa kanya at tumiga ng maayos sa tabi niya. Kahit na madilim ang paligid, ramdam niyang nakatingin ang lalaki sa kisame. Your sense gives me comfort. Tanging sagot ng lalaki. Seryoso ang tono nito
at malalim din ang boses. Kaya naman ay nagdadalawang isip pa si Noreen kung magtatanong siya ulit. I do, but don't worry, I'm not going to harm you. For now. Ramdam niyang umalis na sa kama ang lalaki. Kaya naman ay nakahinga siya ng maluwag. Maaga kang gigising bukas dahil maaga akong pupunta rito. Yun na ang huling hapili ng lalaki bago lumabas. Hindi na rin nakapagsalita pa si Noreen at tuluyan na ulit na nakatulog. Sigurado ka na ba talagang dadalhin mo sa LA ang babaeng yan, Gio? Paano kung pati siya mapahamak dahil sa mga kalaban natin doon? Paano kung madamay siya? Hindi kanya kilala. Mas lalong hindi mo siya kilala. Ininom ni Giovanni ang kanyang wine at kaharap ngayon si Casper. Dinilaan niya pa ang kanyang labi bago magsalita. I am just using her. Ano naman kung madamay siya? I just need her child. Kailangan ko lang ang tagapagmana dahil hindi pang habang buhay na ako ang magdadala ng mga negosyo at mga illegal na negosyo ko. Sagot ni Giovanni sa lalaki. Umawang naman ang labi nito. Alam naman nating pinatay ng ama mo ang iyong ina. Matapos kang ipanganak, Gio. Pero kailangan ba talagang gayahin mo ang ama mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Casper sa kanya. Seryoso naman siyang tumingin sa lalaki. Huwag mo akong pangunahan sa mga desisyon ko, Casper. I don't need a wife. I just need a child. Hadlang sa buhay ko magkaroon ng asawa. Kaya mas mabuting patayin na lang ang babaeng yun. Natawa si Casper ng saglit lang sa sagot ni Giovanni. Hindi pa nga kayong nakabuo ng bata eh. Just make sure to build one. Nagpipigil na tawang ani ni Casper. Nilunok naman lahat ni Giovanni ang iniinom na wine. Pero kapag talaga nakita kong hindi mo siya pinatay, talo ka na agad. Sabi ni Casper. Sa kabilang banda, naroon si Noreen. Kanina lang siya gising at nakatingin na naman sa pagkain na nakahain para sa kanya. Kumain ka na po, madam. Magagalit si boss kapag hindi ka kakain. Malumanay na sabi ng babae sa kanya. Na napag-alamang Clarita ang pangalan. Kung ikaw ba ang nasa sitwasyon ko, magagawa mo pa bang kumain? Tanong ni Noreen sa babae. At hindi naman ito sumagot kaya naman ay nilaro-laro niya ang pagkain na nasa pinggan. Mabuti ba sila sa'yo? Ang tinatawag kong boss at ang mga nakapaligid sa'yo, mabuti ba sila? Tanong ni Noreen sa babae. Nagdadalawang isip na naman ito bago sumagot. Mahigit 5 taon na akong nagtatrabaho kay boss, madam. Ibig na sabihin noon ay hindi ito kailanman nasaktan ng kung sino. Kaya naman ay naintindihan yun agad ni Noreen. May tanong ako. Mahina ang boses ni Noreen. Nang sabihin yun ngunit hindi narinig yun ng babae. Nanatili lang na nakatingin kay Noreen. Yung mga babaeng kasama ko, yung labing isang babae, nasaan na sila ngayon? Tanong ni Noreen. Kaya naman ay yumuko ang babae. Lahat sila ay inuwi na. Hindi naman ganun kasama si boss para ipapatay sila. Nainis lang si Noreen sa narinig. Ibig sabihin ay siya ang malas sa kanilang lahat na naroon. Hindi na nasundan pa ang pag-uusap na yon hanggang sa naabutan na naman siya ng lalaking si Giovanni kasama si Casper. Hindi ba't sinabi kong kumain ka? May diin sa pananalita ng lalaki, kaya naman ay tinigasan ni Noreen ng loob. Ayaw niya itong sundin. Ano bang pakialam mo? Matigas niyang tanong na nakapagpapikit kay Giovanni. Sundin mo ang bawat iuutos ko kung gusto mo pang mabuhay. Padabog na tumayo ang lalaki kaya naman ay sinundan niya ito ng tingin. Kumain ka na lang kasi. Iniinis mo si Giovanni. Nakakatakot siya sumabog. Matuto ka sumunod sa mga inuutos niya. Umalis man si Giovanni, ay nagpaiwan naman si Casper. Hindi para pagalitan din siya. Mukhang wala naman na sa mukha ng lalaki ang magalit dahil buong araw rin ata nakangiti ang lalaki. Hindi naman ako aso para sundin siya. At saka ayokong pilitin ang sarili kong kumain kung alam ko namang hindi ako gutom. Balak niya ba akong patabain, ha? Natawa si Casper sa sinabi ni Noreen. Tanging pag-irap naman ang nagawa niya at tinitigan ang pagkain. Alam niyang maya-maya ay babalik na naman si Clarita para kunin ang pinagkainan niya na hindi niya naman talaga kinainan. Tulad ng sabi ko, hindi magandang magalit si Giovanni. Hindi naman sa tinatakot kita pero
Alam kong masasaktan ka kapag hindi mo susundin ang utos niya. Kaya, kahit pa busog ka, dahil sinabi niyang kailangan mong kainin yan, dapat lang nakainin mo. Kahit kami nga, sumusunod sa mga utos niya. Mahabang sabi ni Casper. Inikot naman ni Noreen ang kanyang mata. Sino ba kasi siya ha? Akala mo naman siya na ang pinaka kinatatakutan tao sa mundo para katakutan ko. At saka buhay ko to. Wala siyang magagawa. Pagmamatigas ni Noreen, tanging buntong hininga naman ang naisagot ni Casper. Pero sino nga ba siya? Tanong ni Noreen. Matagal naman siyang tiningnan ni Casper hanggang sa magsalita ito. Ang kulit mo? Wala ako sa lugar para magsabi sa iyo nito pero may karapatan ka rin namang malaman para na rin sa kapakanan mo. Binitin muna ni Casper ang kanyang sasabihin at tumango. Huwag ka nang magtaka kung isang araw hindi na ako babalik rito ha. Posible kasing papatayin niya ako. Isang paglabag sa kanya ang pagsabi sa iyo ng tungkol sa kanya. Nakaramdam ng takot si Noreen at awa naman para sa lalaki. Hindi ko naman sasabihin. Huwag kang mag-alala. Natawa ng mapaklang lalaki at umiling. Malay mo, may mga hidden camera pala rito. Napalingon din si Noreen sa paligid at napawang ang kanyang labi. Madalas kasi siya sa kama na nagbibihis at kapag nagkataon nakita na ni Giovanni ang hindi dapat pakita. Isang mafia boss si Giovanni. Giovanni Altriano. Gulat na napatitig si Noreen kay Casper dahil sa sinabi nito. Sapat na yon para maintindihan niya kung bakit sila takot dito. Maging kami, mafia rin kami. Yung mga lalaking kumuha sa inyo, pati na rin si Clarita. Ngunit si Giovanni ang mas nakakataas sa amin dahil siya ang pumalit sa namayapa niyang ama. Hindi pa rin nakapagsalita si Noreen. Takot lang ang nararamdaman niya dahil sa sinabi ng lalaki. Alam niyang masamang tao ang mga mafia at pumapatay ang mga ito. Maging si Casper ay kinatatakutan niya na. Kailangan ko makaalis dito. Nauutal na sabi ni Noreen. Hindi makatingin sa mga mata ni Casper. Pero ang kagustuhan ni Gio ang masusunod. At wala kang magagawa. Sabi naman ng lalaki sa kanya, kaya naman ay iniangat niya ang kanyang ulo. Mamamatay ako rito, Casper. Tayo ko bang mamatay? Natatakot na talagang sabi ni Noreen. Tumango naman ang lalaki. Mamamatay ka nga. Pero alam kong hindi sa kamay ni Gio. Hindi na ngayon nakangiti ang lalaki. Nakitaan niyo ni Noreen ng pagkaseryoso. Bakit ba kasi kailangan patayin niya ako pagkatapos ko manganak? Bakit kailangan gumaya siya sa kanyang ama na pinatay ang kanyang ina matapos siyang isilang? Natatakot na may halong pagtatakang tanong ni Noreen. Nagkibit balikat naman si Casper. Hindi na nasundan pa ang kanilang pag-uusap dahil sa biglaang pag-alis ng lalaki. Kaya naman ay naiwan siya doon at nagulat lang dahil sa pagpasok ulit ni Giovanni. Seryosong seryoso ito. Pula ang mata na para bang lasing. Huwag ka lalapit sa akin. Ayun na naman ang takot na nararamdaman ni Noreen. Hindi pa rin mawala sa isip ng babae ang katotohanan isang mamamatay tao ang kasama niya. At anumang oras ay maaari siya nitong patayin. Kailangan kita, Noreen. Malamig na sabi nito at ilang segundo lang ay nasa harap niya na ito at hinawakan ang balikat niya. Iuwi mo na ako sa amin, Giovanni. Marami pa akong bayaring utang sa inaupahan kong boarding house. Natigil sa pagsalita si Noreen nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at iniluwa noon ang isang lalaking hinihingal. Hindi niya yon kilala. Boss, naaamoy na tayo ng mga kapulisan. Kailangan na nating umalis sa lugar na to at bumalik sa Los Angeles. Sa lalang madaling panahon. Pinitawan na ng lalaki si Noreen at nakita niyang nakahawak na ito sa sentido. Ihanda niyo ng private jet ko. Babalik tayo sa California agad-agad. Agad na tumango ang lalaki. At lumabas sa silid na yon, kaya naman ay silang dalawa na ulit ang magkasama sa iisang kwarto. Halatang namomroblema ang lalaki dahil nakaupo na lamang ito sa kama. Umupo ka sa tabi ko. Natigilan si Noreen sa narinig.
Ngunit nang dahil sa takot na baka patayin siya nito, ay agad din siyang tumabi. Naramdaman niya naman ang pagpulupot ng kamay nito sa bewang niya at ang pagsisimula nitong amuyin siya kaya naman ay napapapikit na rin siya. Tumagal pa yon ng ilang minuto hanggang sa lumabas na ito paalis nang hindi man lang nagpaalam sa kanya. Napatingin si Giovanni sa kalangitan. Kulay itim na yon dahil sa paparating na ulan. I didn't wish to be like this. Bulong niya sa kanyang sarili. Napatingin din siya sa bintana ng kwarto na kinalalagyan niya kay Noreen. Alam niyang hindi maganda ang pinanggagawa niya, ngunit yon ang kailangan. Gio, handa na ang private jet. Sigurado ka pa talaga na isasama si Noreen? Tanong ni Casper. Kakarating lang nito dahil inaasikaso ang sasakyan papuntang Los Angeles. Ano bang mas maganda? Ang isama siya roon o iiwan siyang malamig na bangkay dito? Sandaling natigilan si Casper sa halatang biro ni Giovanni. Ngunit agad din na natawa. Yung nauna. Hindi rin siya nagtagal sa labas. Bumalik siya sa loob at tumiretso sa kwarto ni Noreen. Nadatnan niyang tulog ang babae. Bahagya pang gumagalaw ang labi nito kaya naman ay napatitig siya sa tulog nitong mukha. Ngunit agad ding dumilat ang babae at gulat na napatingin sa kanya. Bakit ka nandito? Nagugulat pa rin nitong tanong kaya naman ay umayos din ang upo ang lalaki. Binabantayan kita. Ngayong nagising ka naman na, magayos ka na dahil idadaan kita sa boarding house na sinasabi mo. Kukunin mo lahat ng importante mo mga gamit at sasama ka sa akin sa Los Angeles. Mas lalong nagulat ang babae sa sinabi niya. Umawang pa ang labi nito. Ano? Hindi nito makapaniwalang sabi. Narinig mo ang sinabi ko at ayoko nang ulitin pa. Maligo ka na dahil mamaya ihatid kita. Napakurap pa ng ilang beses ang babae. At tatayo na rin sana si Giovanni nang pigilan siya ng babae. Hinawakan siya nito sa kanyang kamay. Nang mapansin din ni Noreen ang ginawa, ay agad siyang bumitaw. Bakit? Bakit kailangan ko sumama? Hindi pwede. Pagmamatigas ni Noreen sa kabila ng takot. Dinala naman ni Giovanni ang kanyang ibabang labi. Naiinis. Ano sabi ko sa'yo? Kung anong gusto ko, yun ang masusunod. Magsasalita pa sana si Noreen nang maunahan siya ng lalaki. Ayoko nang makarinig na reklamo mula sa'yo, Noreen. Wala na nga nagawa pa si Noreen, kundi ang sundin ang utos nito. Lalo na't nakakatakot ang boses nito. Nagmamadali siyang maligo sa malawak na banyo ng kwarto. Hinihiling niya ring wala na ang lalaki roon dahil natatakot siya sa presensya nito. Nang matapos siyang maligo, ay lumabas siya ng banyo para lang magulat ulit dahil naroon pa rin ang lalaki. Matyagang naghihintay. Bakit nandito ka pa rin? Nauutal na tanong ni Noreen. Nakatuwalya na lang siya, hindi naman makatingin si Giovanni sa kanya. Hinihintay kita at magbihis ka na. Huwag kang magalala dahil hindi kita panonoorin. Diretsong sagot ni Giovanni. Nakatalikod na nga ito mula sa kanya kaya naman ay agad niyang kinuha mga kasuotan sa closet at dali-daling nagbihis. Tapos na ako. Pwede ba tayong umalis? Tanong ni Noreen. Agad namang siyang hinarap ng lalaki. Seryoso itong nakatingin sa kanya, ngunit at pinagkrus pa ang braso bago tumayo at lumabas. Hinayaan nito ang pintuan na nakaawang. Hudyat na pinapasunod siya nito kaya wala siyang magawa kundi sumunod sa lalaki. Ngayon niya lang din nakita ang labas sa ilang araw niyang pagkakulong sa kwarto. Gio, uy, Noreen. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad ay sinalubong sila ni Casper, pati na rin si Clarita na nakayuko sa likod ng lalaki. Handa na ba ang private jet papunta sa Los Angeles? Tanong ni Giovanni sa lalaki, kaya naman ay imbes na pansinin siya ni Casper ay hindi nito nagawa. Yes boss, kanina pa. Sagot naman ng lalaki. Nagulat na lang si Noreen nang ilahad ni Giovanni ang kamay sa kanya. Ayokong makawala ka mula sa akin, Noreen. Kaya hawakan mo ang kamay ko. Matigas nitong sabi. Kaya naman ay walang nagawa si Noreen kundi ang humawak sa kamay nito. Ipapaalala ko lang sa'yo na mga importanteng gamit mo lang ako kunin mo. Huwag mong subukang tumakas kung gusto mong mabuhay pa kahit papaano.
Narating na nila ang boarding house niya at hindi niya rin alam kung paanong natunto ni Casper at Giovanni yon. Kayong wala naman siyang sinasabing address sa mga ito. Bumaba agad siya at naramdaman niya ang pagsunod ni Giovanni. Noreen! Noreen! Diyos ko, ilang araw ka rin nawala! Nagulat si Noreen nang buksan niya ang boarding house at nakitang naroon ang kanyang tiyahin. Tiya? Ano pong ginagawa niyo rito? Tanong ni Noreen na inilibot pa ang tingin sa paligid. Aayusin na sana mga gamit mo ngayong araw dahil akala namin ay inabandona mo na ang mga gamit mo. Binayaran mo pa ang upa ng boarding house at bigla ka nalang nawala. Saan ka ba kasi nagpunta ha? Nagtataka nitong tanong. Napatingin naman si Noreen sa kanyang likuran at nakita si Giovanni sa hindi kalayuan. Teka lang po. Teka lang po ha. Hindi pa man ito nakakasagot ay tinalikuran niya na ito at pinuntahan si Giovanni. Bibigyan mo ko ng minuto para ihanda mga gamit ko. Hindi sumagot ang lalaki. Kaya naman na tinakbo niya ang daan patungo sa loob ng boarding house niya at nilak ang pinto na yon. Bakit nilak mo? May problema ba? Tanong nito. Hinawakan naman ni Noreen ang kamay nito. Tia, I was kidnapped. May gustong kumuha sa akin at dalhin ako sa Los Angeles. Ang sabi niya, payaanan niya ako at pagkatapos kong mga anak, papatayin niya ako, tiya. Natatakot ako. Naiiyak na sabi ni Noreen. Kaya naman ay labis din ang gulat ng kanyang tiya. Kilala mo ba ha? Kasama mo siya ngayon. Gusto mo tumawag ako ng pulis? Umiling si Noreen at tinitingnan ang pintuan. Boss ang tawag sa kanya ng mga kasamahan niya pero ang pangalan niya Giovanni Altriano. Isa siyang masamang... Ano ka mo ang pangalan niya? Nakikita ni Noreen ang kanyang tiya ng pagkagulat kaya naman ay nagtaka siya. Giovanni Altriano, tiya. Halos pabulong na lang yon. Kaya naman ay napakurap ang ginang. Kilala bilang mga mafia ang mga Altriano dito sa Pilipinas, Noreen. Nakakatakot ang posibilidad na gagawin nila sa'yo. Natigilan si Noreen at hindi makapaniwalang tiningnan ng ginang. Po, kilalang mga mafia? Hindi ko po kailanman narinig ang apelyido nila, tiya. Paano mo po sila nakilala? Bulong ni Noreen. Nagulat naman ang kanyang tiya at iniwas-iwas ang kamay nito. Hindi na yun importante. Hindi pa man natapos ang kanyang tiya ay isang malakas na katok ang pumukaw sa kanilang atensyon. Shit! Open the door, Noreen! Galit na ang boses na yon na sigurado siyang boses ni Giovanni. Teka lang, hindi pa ako tapos. Natatarantang sabi ni Noreen na agad kumuha ng malaking bag at kinuha ang mga gamit niya. Tiya, babalik ako agad, okay? Babalik ako ng buhay. Paninigurado niya, ngunit tiningnan lang siya ng kanyang tiya ng may pag-alala. Ipagdarasal kita, iha. Niyakap siya ng ginang, kaya naman ay nagpatango-tango siya rito. Agad niya naman binuksan ang pintuan at bumungad doon ang walang reaksyong si Giovanni. What took you so long? Tanong nito. Naiilang naman itong tiningnan ni Noreen dahil ang mga tingin din ng lalaki ay nakakatunaw. Nahirapan lang akong hanapin yung mga gamit ko. Pasensya na ha. Hinawakan siya ng lalaki sa kanyang palapunsuhan. Ang paghawak na yon ay maluwag lang, ngunit tila nahihigpitan siya, dala na rin ang kaba na nararamdaman. Hanggang sa makabalik sila sa sasakyan at nadatnan nila si Casper na nababagot na kakahintay. Ang tagal niyo namang nakabalik. Naghali mo na ba kayo agad ha? Inaantok na tanong nito kaya naman ay hindi mapigilan ni Noreen na magulat. Maging si Giovanni ay napaawang ang labi. Shut up, Casper. Itinaas naman ni Casper ang dalawang kamay. Hudyat na pagsuko at nagdive na hanggang sa makarating sila sa isang private na lugar. At nakita niya na ang private jet doon. Narinig niya namang may katawagan si Giovanni dahil nasa tabi lang siya nito. Ihanda niyo ang hotel na tutuluyan namin. Yes, how much? Napatingin si Noreen sa lalaki at sakto naman nakatingin din ito sa kanya. Alright, book a one room only. Umawang ang labi ni Noreen sa sinabi nito. Nakita niya na naman ang kaunting gisi nito.
Isang kwarto para sa ating dalawa? Sabi ng lalaki sa kanya kaya naman ay hindi siya makapaniwala. Nagtitipid ako, Noreen. Tanging sabi na lang nito bago siya hinila papunta sa private jet hanggang sa makapasok na sila rito at lumipad na ito patungong Los Angeles. Ay hindi mapigilan ni Noreen ang malungkot. Hindi na ba tayo babalik sa Pilipinas? Tanong ni Noreen sa lalaki. Katabi niya pa rin ito hanggang sa makasakay sila ng taxi papuntang hotel sa tutuluyan nila. Dito ang buhay ko, Noreen. Dito ako lumaki. Sabi ng lalaki kaya naman ay napabuntong hininga si Noreen. Totoo ba talagang papatayin mo rin ako sa huli? Tanong uli ni Noreen. Nagbabaka sakaling nagbibiro lang ang lalaki sa unang sinabi nito. Wala akong binabawing salita. Hindi na nakapagsalita pa si Noreen. Nakatulog siya sa biyahe at nang magising siya ay nasa isang kama na siya. Hindi na siya nagtaka kung sino ang nagkarga sa kanya dahil posible namang magagawa yon ni Giovanni. The breakfast is ready. Nagulat si Noreen at napatingin sa sopa na nasa harapan lang. Nakaupo roon si Giovanni, ngunit hindi pa man siya nakakatayo ay nilapitan siya nito at inamoy na naman. Buti na lang hindi siya pinagpawisan dahil sa aircon ng hotel. Di ka ba komportable? Bulong ng lalaki. Hindi naman agad nakasagot si Noreen dahil hindi naman siya nakaramdam ng ganon. Mas komportable pa nga siya. Ikaw, kailangan mo ba talagang hamuin ako? Tanong niya pabalik na ikinangisi ng lalaki. Katulad ng sinabi ko sa'yo, kumakalma ako kapag naaamoy kita. Kaya hayaan mo kung amuyin ka. Malumanay ang pagkakasabi nun ng lalaki na tila ba hindi ito si Giovanni. Kaya naman ay napapikit si Noreen. Bakit pa kasi gumagamit ka ng droga? Tanong na naman ni Noreen. Because it somehow calms me, aside from your smell. Less stress, kumbaga. Confident na sagot ng lalaki. Nakayakap na ito sa kanya ngayon at hinahalikan ng buhok niya na para bang nobya o asawa niya nito. Huwag ka nang gumamit ng ganun. Nakakasama sa kalusugan yun. Hindi na nakapagsalita pa ang lalaki. Hinayaan na lamang nila ang isa't isa na kumain ng agahan. Matapos noon, ay sinundo na sila ni Casper para pumunta sa mansyon ng mga Altriano. Humanga si Noreen sa laki ng mansyon. Hindi niya mapigilan ang sarili dahil pang isang buong barangay na ang laki nun. Welcome to the Altriano's mansion. Sabi ni Casper sa dalawa. Ngunit hindi yun pinansin na rin na nakatingin lang sa paligid ng may paghanga. Since we're already here, kailangan mong manatili lang dito sa bahay dahil nandito ang trabaho ko at magiging abala ko. Wag mong hahayaang makarating sa akin ang balitang tatakas ka. Napanguso si Noreen sa sinabi ng lalaki at tinapunan ito ng tingin. Paano ako tatakas? Kung nasa labas na tayo ng Pilipinas. Sige nga ha? Isinama mo na nga ako rito. Aakusahan mo pa akong tatakas? Natigilan si Giovanni. Totoo ngang wala nang takas ang babae dahil kung babalik naman ang babae sa Pilipinas ay wala itong passport. Kaya paniguradong hindi ito makakatakas kung sakali. Huwag kang mag-alala. Kailangan mo ng anak, di ba? At ako ang gagamitin mo para magkaroon ka ng tagapagmana. Wala rin naman akong laban kung papatayin mo talaga ako kaya ayos lang. Yun na ata ang kapalaran ko. Pagdadrama ni Noreen habang inililibot pa rin ang paningin sa mansyon. Si Casper naman na nakarinig nun ay napaawang ang labi habang si Giovanni naman ay natigilan. Noreen. Hindi lumingon si Noreen nang tawagin siya ng lalaki. Nagkukunwari lang siyang wiling-wili sa paligid kahit ang totoo ay mabigat ang kanyang damdamin. Noreen. Saan ba banda ang kwarto ko dito? Gusto ko na magpahinga. Papangako, hindi ako tatakas at kakain na kapag oras na ng pagkain. Nauutal na sabi ni Noreen, pinipigilan lang ang mga luha. Tinignan naman ni Casper at Giovanni ang isa't isa bago nagtanguan. Si Casper na rin ang nagdala kay Noreen sa magiging kwarto nito. Ayon sa sabi-sabi ng mga tauhan natin dito ay hinihintay lang tayo ng mga Javier na makabalik para lusubin ulit tayo. Kaya kailangan natin ng sapat na armas at mga tauhan para protektahan ang teritoryo.
Napahilot si Giovanni sa kanyang sentido sa sinabi ni Casper. Hindi naman sa namomroblema siya. Iniisip niya lang talaga ang babae. Hindi naman malaking problema sa iyo yan, boss. Bakit parang pinoproblema mo masyado? Nagtatakang tanong ni Casper. Napabuntong hininga naman si Giovanni. Putang ina mga lampir yan. Kung nagbayad lang sila ng sapat na pera, matagal ko nang ibinigay ang teritoryong yun. Ngunit hindi man lang nangangalahati ang ibinigay nilang pera sa presyong binanggit ko. At sila pa talaga ang may mga ganang magalit dahil napatay ko ang pinuno nila. Dapat lang sa kanya yun dahil hindi sumusunod sa pinag-usapan. Palusot ni Giovanni. Kaya naman ay ginaya ni Casper ang kanyang mukha. Nababagot. Mga bobo. Gustong gusto lang talaga maghanap ng gulo. Naiinis din na sabi ni Casper. Maganda ka na lang ng maraming armas sa tauhan, Casper. Ramdam kong malaking gulo to. Walang ganang sagot ni Giovanni na ikinatango ni Casper. Sa kabilang banda, nababagot si Noreen sa kakahiga. Kaya naman ay naisipan niyang lumabas ng kwarto. Mabuti na lang at hindi yun nakalak. Hindi nga lang siya sigurado kung nakalimutan ba o sinadyang hindi ilak ang pinto. Sobrang yaman pala talaga ng lalaking yun. Sure naman marami nagkakagusto sa kanya pero bakit naghahanap pa siya ng maaanakan? Ibang klase rin, sabi ni Noreen sa sarili. Nilibot niya ang buong mansyon at labis niya ring ipinagtaka na walang sumitang katulong o mga tauhan sa kanya. Hi, Pinay ka ba? Pansin nun na rin sa isang magandang babae. Kasalukuyan siyang nasa kitchen at nakita ang babaeng nagluluto. Hello po. Opo. Malumanay na sabi sa kanya ng babae na binigyan pa siya ng nag-aalalang tingin. Ilang taon ka nang nagtatrabaho dito? Tanong ulit ni Noreen kaya naman ay sandaling napatigil sa ginagawa ang babae. Mahigit 2 taon na rin po, ma'am. Yun lang ang tanging sagot ng babae sa kanya. Kaya naman ay sinandal niya ang kanyang likod sa gilid ng mesa. Kilala mo ba ako? Sa pagkakataong yun, ay hinarap na siya ng babae. Kumurap pa ito at maya-maya pa ay tumango. Ikaw po ang girlfriend ni Boss Giovanni. Umawang ang labi ni Noreen sa sagot nito. Hindi naman kasi siya girlfriend nito. At wala rin siyang maalalang sinabi ng lalaki na nobya na siya nito. Ang naalala niya lang, siya ang magiging daan para magkaroon ng tagapagmana ang lalaki. Hindi niya ba kayo pinagbawalan na kausapin ako? Umiling ang babae, kaya naman ay nakahinga ng malawag si Noreen. Sa isip niya ay hindi na magiging boring ang buhay niya sa Los Angeles. Ilang araw pa nagdaan na hindi nakita ni Noreen ang lalaki. Kaya naman ay kinugol niya ang sarili sa pagtulong sa babaeng si Zell. Sa mga gawain nito at naging magkaibigan na rin sila. Madali lang kasi silang magkasundo lalo pat magkaedad sila. Gusto kong makapag-ipon ng maraming pera dahil kailangan ni nanay sa Pinas. Alam mo na, mahirap talaga ang buhay sa Pinas. At saka ako na lang ang inaasahan nila. Sabi ni Zell na ikinatango ni Noreen. True. Kahit ako nahirapan sa Pilipinas, pinagsasabay ko ang pag-aaral at pagtatrabaho. Naibilog naman ng babae ang kanyang labi at sandaling katahimikan ang namatawi sa kanila hanggang sa magsalita ang babae. Paano ka ba na napili ni boss? Hindi ka ba niya sinaktan? Tanong ni Zell. Inaalala naman ni Noreen ang unang pagtatagpo nila. Marami kaming mga babae na naroon. Siguro 12. Inamoy niya kami isa-isa at ako ang kinuha niya. Hindi niya naman ako sinaktan ng pisikal. Ngunit nasaktan ako sa mga salitang binitawan niya. Napatitig sa kanya ang babae at tumango na para bang inaasahan na nitong yun ang isasagot niya. Nga pala, gwapo naman ang boss niyo at mayaman, kaya bakit kailangan niya pang pumunta sa Pinas para maghanap ng bubuntisin? Natawa ng bahagya si Zell sa sinabi ni Noreen. Agad naman itong tumigil. Marami namang nagkakagusto kay boss. Maging ako o kaming lahat na nandito pero parang wala atang type si boss sa amin. Siguro mas tipo niya yung kagaya mo. Simple lang, tumaas ang kilay ni Noreen
sa sinabi ng babae at ito naman ay natawa lang. Bakit pala, hindi mo ba gusto si boss? Natatakot ka ba sa kanya? Tanong ng babae. Umawang naman ang labi ni Noreen at umiwas ng tingin. Nakakatakot siya lalo na ang katotohanan ng mafia boss siya at posibleng marami nang napatay. Yun din ang sinabi niya sa akin na kapag nanganak na ako papatayin niya rin ako. Hindi pa man siya buntis, alam niya nakakatakot ang posibilidad na gagawin talaga yon ng lalaki. Pero, hindi mo siya gusto romantically? Parang nai-excite pang malaman ng babae ang magiging sagot niya kaya naman ay napabuntong hininga siya. Hindi ko alam. Bago pa man makareact ang babae, ay may narinig silang putukan sa labas. Kaya naman ay pareho silang gulat ng babaeng kasama niya. Magtago ka, ma'am! Nakita niyang may kinuhang baril ang babae mula sa kung saan, habang tulak-tulak siya palayo. Anong nangyayari? Natatarantang tanong ni Noreen. Napakabilis ang pangyayari at hindi niya alam ang gagawin niya. Nagtago ka na lang, ma'am, Noreen. Pumunta ka sa taas ngayon na. Hindi oras ngayon para magpaliwanag. Wala nang nagawa pa si Noreen, kundi ang pumunta sa itaas na bahagi ng mansyon at magtago. Hindi niya rin maiwasan ang kabahan ng malala. Sa gitna ng putukan, natagpuan ni Noreen ang sarili niyang nanginginig sa gilid ng kama. Tinatakpan ng tenga upang mapawi ang ingay ng pala. Biglang bumukas ang pinto at iniluwa nito si Giovanni. Paika-ikang lumapit sa kanya habang dumurugo ang paa. Noreen! Anito. Ngunit umatras ang babae sa takot. Huwag kang lalapit sa akin. Sigaw niya. Iniisip na baka siya ang sunod na target ng lalaki. I won't hurt you. Tulungan mo lang ako sa sugat ko. Pagsusumamo ni Giovanni sa kabila ng pangamba, kinuha ni Noreen ng tela upang gamutin ito. Doon niya nalaman ang dahilan ng kaguluhan. Nilusob ng Javier Mapias ang bahay upang patayin si Giovanni. Bakit mo pa ako ililigtas kung sa huli papatayin mo rin ako? Tanong niya nang may panghihinayang. Napabuntong hininga si Giovanni bago tumugon. Ayoko mamatay ka sa kamay nila, Noreen. Dahil pag-aari kita at ako lang ang pwedeng gumalaw o pumatay sa'yo. Nabigla si Noreen sa sagot ng lalaki, ngunit mas matindi ang sakit ng malamang maraming nasawi sa insidente, kabilang si Zell, ang malapit niyang kaibigan. Bakit si Zell pa? Mahinay ng bulong, pilit pinipigil ang luha. Nang yakapin siya ni Giovanni upang patahanin, lalong sumidhi ang galit niya. Kasalanan ko to, sana sinama ko siya nang magtago ako. Ngunit itinama na ito ni Giovanni. Inako ang responsibilidad. Ako ang may kasalanan kung bakit nangyari yun sa kanya. Ramdam ni Noreen na ang bigat ng kanyang mundo. Isang mundong puno ng patayan at walang kasiguraduhan. Bakit ba kasi ganito kagulo ang buhay mo, Gio? Galit niyang tanong. Ipinaliwanag ng lalaki na alam ng kanyang mga tauhan ang panganib bago pa sumama sa kanya. Di ko sila pinilit. Ngunit pinili nilang manatili. Sa kabila ng lahat, nangako si Giovanni na tutulungan ang pamilya ni Zell upang hindi ito maghirap. Bagay na ikinagulat ni Noreen. Pagkalipas ng ilang araw, napagdesisyonan nilang bumalik sa Pilipinas at manirahan sa isang hotel para sa kaligtasan. Habang nag-iisip ng malalim sa loob ng banyo, narinig ni Noreen ang pag-uusap ni Giovanni at Casper. Hindi kaya bro, maraming inosenteng madadamay kung sakaling sinundan nila tayo. Nag-aalalang sabi ni Casper. Hindi nila alam na nandito tayo. Tugon ni Giovanni, ngunit ramdam ni Noreen na hindi yun kasiguraduhan. Lumabas siya sa banyo at nadatna ng lalaking tila malalim ang iniisip. Kailangan po ba ako sa tabi mo, Gio? At papatayin mo pa rin ba ako sa huli? Hindi agad nakasagot si Giovanni. Ilang minuto ang lumipas bago siya humarap kay Noreen. Mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Kailangan kita, Noreen. Ngunit hindi doon nagtapos ang sagot niya. Hindi kita papatayin. Ayokong maging katulad ng ama ko.
At ayokong lumaking walang ina ang magiging anak ko. Napatitig si Noreen sa lalaki. Naguguluhan sa biglang pagbabago ng tono nito. Hindi ko kailangan gumaya sa ama ko at mas lalong ayokong gumaya magiging anak ko sa akin na masamang tao. Seryosong dagdag ni Giovanni. Napayuko si Noreen. Pakiramdam niya ay may kung anong bumigat sa kanyang puso. Sa sinabi mo ngayon, alam ko magiging mabuting ama ka. Aniya at sa unang pagkakataon, ngumiti si Giovanni. Nakita ni Noreen ang isang bahaging hindi niya akalaing mayroon ito. Isang lalaking may puso sa kabila ng madilim niyang mundo. Pagbalik ni Giovanni at Noreen sa lugar kung saan sila unang nagkita, sinalubong sila ng mga tauhan ni Giovanni. Kabilang si Clarita na tahimik ngunit isa ring mapya. Sinabi ni Casper na ligtas sila roon dahil may underground na taguan at sapat na tauhan. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni Noreen ang madalas na pagngiti ni Giovanni. Lalo na nang tanungin niya kung saan ang kwarto nito. Lahat ng kailangan mo nandito na sa kwartong to, Noreen. Clothes, foods, water, even the sanitary pads. May telebisyon na rin. Ano pa ang kailangan mo kung sakali? Ngumiti si Giovanni ngunit inirapan lang siya ni Noreen. Nagtipo ng grupo matapos si balita ni Casper na natuntun na ang Javier Mafia ang kanilang kinaroroonan. Lumabas na pangunahing target si Noreen dahil sa kaugnayan niya kay Giovanni. Kinausap siya nito kinabukasan at inaming gusto siyang protektahan. Ngunit biglang dumating si Casper na may dalang baril. Gio! Sumusugod na sila! Unti-unti nang natutumba ang mga kasama natin. Natataranta nitong sabi kaya naman ay napatayo si Giovanni. Narinig na nga rin nila ang putukan sa labas. Kung hindi pa dumating si Casper, ay malamang balewala yun sa kanilang dalawa nang dahil sa pinag-uusapan. Noreen, dito ka lang. Agad na nakita ni Noreen kung paanong patakbong lumabas ang dalawa. Kaya naman ay sumunod siya at hindi nakinig sa sinabi ng lalaki. Doon nakita niya kung paano magsitumbahan ng mga tauhan ni Giovanni. At ang kabilang panig, hindi makagalaw si Noreen sa kinatatayuan habang tinitingnan ang pangyayari. Nasa gitna pa naman siya at hindi makapaniwala. Sa isang banda ay nakita siya ng pinuno ng kabilang panig at hinanda na nito ang baril para si Noreen naman ang pabarilin, ngunit agad itong nakita ni Giovanni at patakbo siyang tumungo doon. Noreen! Isang malakas na putok ng baril ang narinig ni Noreen at naghintay pa siyang may tatama sa kanya habang nakapikit ang mga mata niya, ngunit nang walang maramdaman ay agad siyang dumilat at nakita si Giovanni na nakahundusay. Sina Casper naman ay pinaulanan ng bala ang kalaban. Gio! Agad na tumakbo si Noreen patungo sa lalaking naghihingalo. Nakahawak ito sa sugat na nasa mismong tapat ng puso habang naghihinang nakatingin sa kanya. Hindi ka mamamatay. Naiiyak na sabi ni Noreen at niyugyog si Giovanni. Unti-unti naman pumikit ang lalaki na mas talong ikinaiyak ng babae. Ilang taon na rin ang nagdaan simula nang mangyari yon. At klaro pa rin sa alaala ni Noreen ang pangyayari na parabang isang bangungot. Mami, kailan po ba kaya babalik si Daddy? Matlagal pa po ba siya sa work? Napatingin si Noreen sa batang lumapit sa kanya at ngumiti. Uuwi rin yun si Daddy mo, ha? Hintay lang tayo dyan, ha? Tumabi sa kanya ang bata na prentering nakaupo sa Bermuda. Naglalaro kasi ito at pinantayan niya. Araw-araw na itong hinahanap ang ama at nasanay na lang din si Noreen. Ilang sandali pa ay may dumating na sasakyan. Kaya naman ay agad na tumayo ang kanyang anak at tumakbo patungo sa gate. Daddy, you're back! Cute na ani nito. Ito pa ang nagbukas ng gate para sa ama. Pinapanood lang ni Noreen ang pangyayari. Hello, my princess. Where's your mom? Mommy Esther po. Tinuro siya ng anak nila at nagsalubong naman ang kanilang tingin. Lab, nakangiti nitong sabi na karga na ang anak. Tumayo naman si Noreen galing sa pagkakaupo sa Bermuda at ngumiti. Kamusta naman ang trabaho, Gio? Na-donate mo na ba yung mga gamit para sa charity?
Tanong ni Noreen at tumango naman si Gio. Of course, love. Medyo pagod lang ako at gusto ko ng lambing. Sabi nito, na ikinaawang ng labi ni Noreen, ngunit agad na napatingin sa kanilang anak na nilalaro ang buhok ng ama. Mamaya na kapag nakatulog na si Jana. Pumingis-ngis pa siya nang sabihin yon at sabay na rin silang pumasok sa loob. Nakaharap man ni Noreen at Giovanni ang mga delubyo sa buhay. May panahon man na sinubukan silang ipaghiwalay. Nagawa pa rin ni Giovanni na manatili sa tabi ni Noreen kahit pa sa komplikadong panahon. Nanatili sila sa isa't isa at masayang bumuo ng sarili at masayang pamilya. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!